Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos sa biyaya niya na tayo ay magkasama-sama bawat umaga para pagbulayan ang kanyang mga salita. At ang Diyos ang patuloy nating maranasan upang tayo patuloy na maingatan. Ang ating pong paksa ngayong umaga na ating pagbubulayan na isa sa damdamin ng Pasko ay ang pananalig. Kamusta po ang inyong pananalig ngayong taong ito? Alam natin na kakaiba ang taong 2020 at tunay na nasubok ang ating pananalig sa sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Kapatid, patuloy bang tumitibay ang iyong pananalig kahit ganito ang ating sitwasyon? Ang ating pananalig ay nasusubok sa gitna ng may hirap na sitwasyon. At mayroong kwento sa Lucas chapter 1 verse 26 to 38 kung saan nasubok ang pananalig sa Diyos, ngunit napatunayang matibay ang kanyang pananalig sa Diyos. Basahin po natin sa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Nang ika-6 ng buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika ng anghel. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Si Maria ay nasa isang sitwasyon na di niya inaasahan na mangyayari sa kanya. Hindi niya inaasahan na siya'y pipiliin ng Diyos para maglihi at manganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus. Kahanga-hanga ang pananalig ni Maria sa Diyos kahit na siya'y isang dalaga. Kung susukatin po natin ang antas ng pananalig ni Maria, masasabi natin tunay na kahanga-hanga. Kahit na siya isang dalaga, tunay na kahanga-hanga. Kahanga-hanga ba ang iyong pananalig sa Diyos? Si Maria ay nilarawan sa talata na kalugod-lugod sa Diyos at wala nang ibang binanggit pa tungkol sa pananampalataya ni Maria. Ngunit ang salitang kalugod-lugod, nang ibig sabihin ito, si Maria ay talagang masunurin sa kalooban ng Diyos kahit na napakahirap ng ipapagawa na yan sa kanya ng Diyos. Siya'y nanalig pa rin sa Diyos. Ang tao lamang makasusunod ay yung taong talagang matibay ang pananalig sa Diyos. At yung taong matibay ang pananalig sa Diyos ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Malulugod kaya ang Diyos sa isang taong hindi nananalig sa Kanya? Nag-aalinlangan sa Kanya? Malulugod kaya ang Diyos sa atin tuwing tayo mag-aalinlangan sa Kanya? Kung mayroong ipapagawa siya sa atin, mag-aalinlangan tayo? Kay Maria, kalugod-lugod si Maria sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pananalig.
Alam ng Diyos bago pa lumapit siya kay Maria na si Maria ay mananalig sa Kanya. Kahit na si Maria ay malagay sa napakahirap na sitwasyon. Alam ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ikaw ay mayroong matibay na pananalig sa Kanya. Alam din ng Diyos kung ikaw ay nag-aalinlangan sa Kanya. Alam yan ng Diyos, hindi yan maitatago. Hayag na hayag yan sa Diyos. Kahit hindi ka umimik. Alam ng Diyos kung ikaw ay mayroong pananalig sa Kanya o wala. Nang dumating kay Maria yung malaking assignment na ipinapagawa sa kanya ng Diyos at sinabi lang ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi na siya nagdahilan, hindi na siya naghanay ng mga dahilan. Hindi na siya humingi ng anumang palatandaan. Hindi na siya nangayaw. Ang palatandaan ng kawalan ng pananalig sa Diyos ay kapag tayo palagi mayroong mga dahilan. Kapag may sinabi ng Diyos ay nagdadahilan, nangangayaw, natatakot, ayaw sumunod. Samantalang ang palatandaan na mayroong matibay na pananalig sa Diyos, nahahakbang na may pananalig sa Diyos, ay yung taong laging ang sasabihin niya, yes Lord. Opo Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Loobin ng Diyos na tayo habang tumatanda sa pananampalataya, tumitibay ang ating pananalig sa Diyos. At ngayong umaga, ang pagbubulayan po natin ay yung tatlong elemento ng pananampalataya base sa karanasan ni Maria. Tatlong elemento ng pananampalataya base sa karanasan ni Maria. Una, ang pananampalataya ay palagi may kaugnay sa sinabi ng Diyos. Ang pananampalataya ay palagi may kaugnay sa sinabi ng Diyos. Sabi doon sa Lucas chapter 1 verse 28 hanggang 31, paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Nang ipahayag ng anghel kay Maria ang ipinasabi ng Diyos, kanya itong pinanaligan. Kaya nga sinabi ni Elizabeth kay Maria sa Lucas chapter 1 verse 45, Lucas chapter 1 verse 45, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Nanalig si Maria sa ipinasabi ng Diyos sa kanya. Alam ni Maria na ang salitang iyon ay mula sa Diyos at hindi niya maaaring ipagkamali. Kaya siya'y lubusang nanalig. Kapag sinabi ng Diyos, manalig ka. Kapag may sinabi ang Diyos sa iyo, manalig ka. Kaya kapag sinabi sa iyo ng Diyos na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, manalig ka. Alisin ang mga takot na yan at pag-aalala sa buhay. Sinabi ng Diyos sasamahan ka. Huwag kang matakot. Kung tiyak ka sa sinabi ng Diyos, sa isang bagay, panghawakan mo na. I-claim mo na. Kahit anong mangyari, kahit hindi man ito umaayon sa sitwasyon, palagi mong panghawakan ang sinabi ng Diyos. Ngunit ang maaari lamang nating panghawakan ay kung ano ang sinabi ng Diyos. Walang katungkulan ang Diyos na tuparin ang isang bagay na hindi naman niya sinabi sa iyo. Kaya maging tiyak tayo kung itong bang salitang ito ay mula sa Diyos o hindi. Kapag naman ang isang bagay ay sinabi ng Diyos, gaano man ito waring imposible, ito ay dapat paniwalaan. Uulitin ko po, kapag naman ang isang bagay ay sinabi ng Diyos, gaano man ito waring imposible, ito ay dapat paniwalaan. Sinabi ng Diyos kay Maria na siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ito ay isang imposibleng bagay dahil sa buong kasaysayan walang pang nabalita ng isang lalaki naglihi at nanganak. Kaya ito isang imposibleng bagay.
Ngunit alam natin walang imposible sa Diyos. Sa Diyos, ang mga bagay na imposible, posible. At iyan ay lubos na nalalaman ni Maria. Isipin niyo po, dalaga pa lamang na si Maria, lubos na niyang nalalaman na walang bagay na imposible sa Diyos. Nalalaman niyo din po ba yun? Kapag nakikilala natin kung sino ang Diyos na nagsalita sa atin, tiyak na sasampalatayahan natin ang isang bagay gaano man ito ka-imposible. Nag-aalinlangan lamang tayo kapag hindi natin kilala o lubos na kilala ang Diyos. At kapag ang namamagnify ay ang sitwasyon, hindi ang Diyos. Kay Maria, ang inamagnify niya ay ang Diyos. Nakikita ni Maria ang kalakhan ng Diyos at ang nakikita niya ay ang kaliitan ng mga imposibleng bagay. Samantalang kay Zacarias, kaya nung sinabi ng Diyos na siya ay magkakaanak, hindi kaagad makapaniwala o mapanaligan ito ni Zacarias dahil ang inamagnify niya ay yung napaka-imposibleng bagay na siya ay napakatanda na, bago pang asawa, paano magkakaanak iyon? Kaya naman gayon na lamang na hindi si Zacarias kaagad nanalig sa sinabi ng anghel na sila ay magkakaanak. Marahil ay matagal na nilang hinihingi yung anak na yun at sila ay give up na sa pag-asang ibibigay iyon ng Diyos sa kanila. Kaya naman ang tanong ni Zacarias ay, paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda at gayon din ang aking asawa. Ang tanong ni Zacarias na ito ay tanong ng pag-aalinlangan sa gagawin ng Diyos sa kanya. Mayroon bang sinabi ang Diyos sa iyo pero nag-aalinlangan ka dahil tila imposible sa iyong paningin? Kapatid, ang i-magnify natin ay ang kalakhan ng Diyos para makita natin ang mga imposibleng bagay na napakaliit. At ang makita natin ay ang kalakhan ng Diyos, ang magagawa ng Diyos doon sa isang bagay na imposible. Sinabi na ba sa iyo ng Diyos na mangunguna ka pero ikaw ay nag-aalinlangan at natatakot? Iniisip mong di mo kaya? Makapangyarihan ng Diyos natin. Manalig ka. Kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi dapat mag-alinlanganan. Kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi ka dapat mag-alinlangan. Hindi na dapat natin ina-question pa ang anumang pahayag ng Diyos. Ito'y dapat na lubusan nating sampalatayanan. Gaano man ito ka-imposible sa ating mga paningin. Manalig ka. Natupad kay Maria ang lahat ng sinabi ng Diyos. Kung ano ang eksaktong sinabi ng Diyos, nangyari iyon kay Maria. Ang sinabi ng Diyos o ang sasabihin ng Diyos sa atin ay tiyak natin mapapanaligan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita, kaya maaari natin siyang pagkatiwalaan. Tanging ang Diyos lamang ang mapapagkatiwalaan sa lahat ng kanyang sasabihin sa atin. Kaya tayo tanging sa Diyos lamang manalig, anuman ang ating marinig sa Diyos. Mga kapatid, mapalad ang taong nananalig sa sinabi o sasabihin ng Diyos. Sabi doon sa Lucas chapter 1 verse 45, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ito'y sinabi ni Elizabeth kay Maria. At nun din lamang naunawaan ni Maria na siya nga pala'y mapalad. Kaya nasabi din ni Maria sa Lucas chapter 1 verse 48b, at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa dakilang bagay na ginawa ng aking makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Naunawaan ni Maria kung gaano siya kapalad dahil sa kanyang pananalig sa sinabi ng Diyos sa kanya.
Naunawaan din ni Elizabeth kung gaano siya kapalad dahil nanalig siya sa ipinasabi ng Diyos. Naway lubusan nating maunawaan ngayong umaga na ang manalig sa Diyos ay isang magandang kapalaran na loobin ng Diyos sa tuwing tayo nagbabasa ng kanyang mga salita. Gaano man ito imposible sa atin kapag hindi natin o kahit hindi natin maunawain, ang tugon pa rin natin ay manalig pa rin tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa bawat pagbubulay natin ng kanyang mga salita, manalig tayo. Huwag na huwag tayo mag-alinlangan. Ano man ang matanggap mo ngayong Kapaskuhan at sa mga susunod na araw, na salita mula sa Diyos, manalig ka ngayon pa lang. Manalig ka. Pangalawa po, ang pananampalataya ay palaging may kaugnayan sa gagawin ng Diyos. Ang pananampalataya ay palaging may kaugnayan sa gagawin ng Diyos. Sabi doon sa Lucas chapter 1 verse 34 hanggang 36. Lucas 1:34 hanggang 36. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan. At ngayon ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao. Matapos marinig ni Maria ang sinabi ng Diyos na siya'y maglilihi at manganganak, nagtaka si Maria kung paano iyon mangyayari. Kaya ang tanong mo ni Maria, paano ito mangyayari? At ang sabi lang ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Naiintindihan kaya ni Maria ang gagawin ng Diyos na kung bababa ang banal na Espiritu at lililiman, siya ay maglilihi? Ako'y naniniwalang kahit hindi maintindihan ni Maria kung paano iyon gagawin, ang mahalaga, siya ay nanalig sa gagawin ng Diyos. Alam ni Maria na kahit imposible iyon, magagawa iyon ng Diyos na maging posible. Kahit hindi abot ng kanyang isip kung paano iyon mangyayari. Nanalig pa rin siya sa Diyos. Ito po ang ating tandaan. Alam ng Diyos kung paano niya isasakatuparan ang kanyang sinabi. Ang katungkulan lang natin ay manalig sa Kanya. Alam ng Diyos kung paano isasakatuparan ang kanyang sinabi. Ang katungkulan lamang natin ay manalig sa kanyang sinabi. Hindi natin alam kung paano isasakatuparan ng Diyos. Ipaubaya na lamang natin sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala na lamang natin sa Diyos ang lahat. Hindi mahirap kay Maria ang manalig sa Diyos dahil kilala niya ang Diyos. Alam niya kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Alam niyang walang mahirap sa Diyos. Alam niyang walang imposible na mahirap sa Diyos. Kilala mo ba ang Diyos na pinananaligan mo? Kapag kilala natin ang Diyos, kahit na tila napaka-imposible ng sitwasyon, tayo patuloy na mananalig lamang sa Kanya. Kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang sinabi, hindi na dapat natin problemahin. Problema iyon ng Diyos. Ang Diyos ay marunong at makapangyarihan sa lahat. Magagawa niyang pangyarihin ang anumang bagay, gaano man ito kaimposible sa ating paningin. Huwag natin problemahin. Ang problemahin natin ay yung ating pananalig sa Diyos. Ang ayusin natin sa harapan ng Diyos ay yung ating pananalig. Alam niyo po, sina Abraham at saka si Sarah, ay meron ng kapahayagan sa kanila mula sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa, pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Sinabi na ng Diyos sa kanila na sila'y magkakaroon ng anak. Ang problema,
99 years old na yung wala pa. Matandang-matanda na sila, lantana at laos pa'y wala pang anak. Pero sila'y nakatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. Kaya gumawa ng paraan si Sarah. Ginawa niya yung kanyang alipin at nagkaanak nga. Kapag pinoproblema natin kung paano mangyayari ang sinabi ng Diyos, tiyak na gagawin natin ang lahat sa sariling kaparaanan. Ginawa ni Sarah, ni Abraham sa sarili nilang kaparaanan na magkaroon sila ng anak. Ngunit mapanganib yun. Sila rin ang dumanas ng kanilang konsekwensya. Nilait ni Agar si Sarai. Nainggit naman si Sarai kay Agar. O pinalayas naman ni Sarai si Agar at ang kanyang anak. Ito na may nagdulot kay Abraham ng napakalungkot na pangyayari dahil anak din naman niya yun. Kung naghintay sana sila sa katuparan ng Diyos, kahit na sila'y napakatanda, lantana, ulaos pa, hindi salang nila mararanasan iyon. Kaya mga kapatid, huwag na huwag nating pangungunahan ang Diyos sa kanyang gagawin. Mainipit kasi po tayo minsan ay ang gusto natin ay agad-agad. O minsan ay gumagawa kaagad tayo ng sariling kaparaanan. Hayaan nating maghintay na lamang tayo sa araw na tutuparin iyon ng Diyos. 1 taon na lamang, hindi pa nakapaghintay sila Sarah. 100 years old nang sila'y bigyan ng Diyos ng isang anak. Huwag kang maiinip. Ang kailangan lang natin gawin ay manalig, maghintay, manalig, maghintay, manalig, manalig, maghintay. Hanggang sa tuparin ng Diyos ang kanyang sinabi sa atin. Kaya huwag palagi natin titingnan ay yung imposibleng bagay. Ang tingnan natin ay ang Diyos na gagawa sa mga imposibleng bagay na yun. Ang pananalig ay nasusubok kapag may sinabi ang Diyos, ngunit hindi natin mahagip ng isip kung paano ito isa sa katuparan. Hindi mahagip ng isip ni Zacarias kung paano nga ba naman mangyayari na sila'y magkakaanak ngayon sila'y napakatanda na at baog pa si Elizabeth. Kaya siya'y nag-alinlangan. Kung sa exam, masasabi kong si Zacarias ay bagsak. Hindi nakapasa ng subukin ng Diyos ang kanyang pananalig. Ngunit napatunayan naman nang subukin ng Diyos ang pananalig ni Maria kung gaano katibay kahit na siya'y dalaga lamang. Nang subukin ang pananampalataya ni Maria, pasado, nanalig siya. Loobin ng Diyos na kapag nasubok ang ating pananampalataya, tayo makapasa. Mapatunayang tayo matibay ang ating pananalig. Gaano man ka-imposible ang isang bagay. Kahit hindi natin maunawaan kung paano isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang sinabi, manalig pa rin tayo. Ulitin ko po, kapag hindi natin maunawaan kung paano isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang sinabi, manalig pa rin tayo. Pangatlo po, ang pananampalataya ay palaging may kaugnayan sa pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ay palaging may kaugnayan sa pangako ng Diyos. Sabi doon sa Lucas chapter 1 verse 32, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Para may sa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako, kailangan ng isang taong hahakbang ng may pananalig. At nakita niya iyon kay Maria.
Si Maria ay humakbang na may pananalig sa Diyos. Ang pangako hindi lamang kay Maria, iyon ay pangako ng Diyos, hindi pa man niya ina-reveal kay Maria noon pa man. Pangako na yan ng Diyos na ang mga taong pinili niya ay kanyang ililigtas. At ngayon yung panahon ni Maria, isasakatuparan na ng Diyos ang kanyang pangako at ang kakasangkapanin niya ay si Maria na humakbang sa pananalig sa Diyos. Loobin ng Diyos kapag may tutuparin siyang pangako, ay lumapit sa atin at tayo na may hahakbang na may pananalig sa Diyos. Kasi kapag tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako, lalapit siya sa kanyang lingkod, nakakasangkapanin para maligtas ang mga pinangakuan niyang ililigtas. Halimbawa, ang Diyos ay nangako na ililigtas niya yung mga pinili niya noong pa man, bago pa man likhain ang sanlibutan. Hindi iyon magmimintis. Tiyak na isa sa katuparan iyon ng Diyos. Ngunit gagamit ang Diyos ng isang taong hahakbang na may pananalig sa Kanya para may sakatuparan yun. Isa ka ba doon, mga kapatid? Nahahakbang na may pananalig sa Diyos kung ikaw ay gagamitin ng Diyos para kasangkapanin at maligtas ang isang tao? Hahakbang ka ba na may pananalig? Ang tanging gagamitin lamang ng Diyos para maisakatuparan niya ang kanyang pagliligtas sa isang taong nais niyang maligtas ay yung taong hahakbang na may pananalig sa Kanya. Kaya dapat lagi tayong masumpungan na nananalig sa Diyos. Alam niyo po yung isang taong punong-puno ng pananalig ay palaging handang kasangkapanin ng Diyos. Halimbawa, kapag gusto na ng Diyos na akayin mo, ebanghelyuhan ang isang kapatid para mailigtas, kapag kulang ka sa pananalig, palagi ang makikita mo ay yung mga imposibleng bagay. Sa isip mo ay parang hindi pa ito panahon. Ngunit sa isip ng Diyos, ito'y panahon na. Mga ngatwiran pa na, naku Lord, hindi naman ata sasampalatayin, talamak sa bisyo, ganun pa rin ang ugali. Pero kapag punong-puno ng pananalig, ang makikita natin ay ang magagawa ng Diyos at hindi ang mga hadlang na nakikita natin. Kamusta mga kapatid ang ating pananalig sa Diyos? Nakikita mo pa rin ba yung mga hadlang kung bakit hindi ka makapag-ibanghelyo? Check po natin palagi ang ating pananalig sa Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na gamitin tayo para maligtas ang iba. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para wala tayong gawin. Ako'y naniniwala na tayo iniligtas ng Diyos para gamitin din tayo ng Diyos para isakatuparan niya ang pagliligtas sa mga taong pinili niya noon pa man. Kinikilala mo ba kapatid na ikaw ay gagamitin ng Diyos? Lahat po tayo gagamitin ng Diyos. Ang kailangan lamang po nating ayusin ay yung pananalig natin sa Diyos. Alisin na natin yung mga pag-alinlangan na baka tayo ma-reject, nakakatakot, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Manalig. Manalig lang. At magkaroon tayo ng desire na Panginoon, iniligtas mo ako. Gamitin mo po ang aking buhay sa mga taong nais mong o pinili mong maligtas. Ganyan ba ang desire ng puso mo? Na gamitin ng Diyos ang iyong buhay para maligtas ang taong pinili ng Diyos. I-desire natin at manalig lamang tayo sa Diyos. Ngayon, kapag buong puso tayong nananalig sa pangako, sa nangako, gaano man, waring ka-imposible ang ipinangako, tayo ay manalig. Isang dalaga, si Maria,
Ngunit ginawa ng Diyos ng dakilang bagay dahil sa kanyang pananalig. Parang hindi ka panipaniwala yun. Isang hamak na dalaga ang kinasangkapan ng Diyos para isang katuparan ng kanyang pagliligtas. Naniniwala ka rin ba na sa abangong kalagayang iyan ay maaaring isang katuparan ng Diyos ang kanyang mga dakilang bagay? Kay dalaga ka o kay matanda? Wala ito sa edad. Pero kung tayo nag-desire na loobin ng Diyos na tayo gawa ng dakilang mga bagay para may sa katuparan ang pangako ng Diyos. Hindi masama ang mangaraw o manalangin, nakasangkapanin ka ng Diyos para sa katuparan ng kanyang pangako na pagliligtas. Sana'y maisip natin na isang maganda pang ang kapalaran ang gamitin ng Diyos para maligtas ang iba. Tinitingnan mo bang isang magandang kapalaran iyon, mga kapatid? Na tayo ang magiging daluyan ng pagpapala para sa kapatid na iyon, na tayo ang gagamitin ng Diyos, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong pamilya, para sila'y maligtas. Marahil ang maging prayer lang dapat natin, Panginoon, sino po ang gusto mong, ang pinili mo, na gusto mong ibanghelyuhan ko para siya ay maligtas. Maganda pong panalangin yan ngayong Kapaskuhan at sa mga susunod na mga panahon. Ang sabi ni Maria, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Naging mapalad si Maria dahil siya'y ginamit ng Diyos para isakatuparan ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas sa kanyang bayan. Uulitin ko po, mapalad tayo kung kakasangkapanin tayo ng Diyos para iligtas ang kanyang pinili. Tinitingnan mo ba na ito isang magandang kapalaran, mga kapatid? Nagamitin ng Diyos ang iyong buhay. Naunawaan ni Maria kung gaano siya kapalad. Naway lubusan din nating maunawaan kung gaano tayo kapalad kung gagamitin tayo ng Diyos para may sakatuparan niya ang kanyang pangakong pagliligtas. Tayo humakbang lang palagi na may pananalig sa Diyos. Tandaan po natin, gagamitin ako ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang pangako. Hindi ko alam kung gagamitin ka ng Diyos ngayong Kapaskuhan. Ang mahalaga'y gagamitin tayo ng Diyos isang araw. Lalapit ang Diyos sa atin para tayo kasangkapanin, para mailigtas ang kanyang mga pinili. Maging handa lang tayo. At paluguin palagi natin ang pananalig natin sa Diyos. Palaging ayusin natin yung ating kalooban na tayo susunod sa Diyos. Palagi natin palaguin ang ating pananalig sa Diyos. At humagbang tayo na mayroong pananalig sa Kanya. Sa aking pagtatapos, dahil sa pananalig, dinakila ng Diyos si Maria. Ang sabi ni Maria, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng salinlahi, ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Dahil sa pananalig ni Maria, dinakila siya ng Diyos. Hindi ko alam, mga kapatid, kung mayroong ipapagawa sa atin ng Diyos, at kapag nanalig ka, tiyak nakikilalanin ka ng Diyos, yung pananalig na ginawa mong iyon. At mayroong mga tao sa Hebreo, kung babasahin natin, ay mga taong inisa-isa din ng Diyos, dahil sila'y mga nanalig sa Diyos. Ang sabi po doon,
sa Hebreo 11, kung babasahin natin hanggang sa baba, dahil sa pananalig, si Abel ay naghandog ng mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham na siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. At marami pang mga taong itinala ng Diyos dahil sa kanilang pananalig, sila'y dinakilan ng Diyos dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Sila'y humambang ng may pananalig sa Diyos. Ang Diyos ay nalugod sa kanila. Sabi doon sa Hebreo chapter 11 verse 2, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig na may palaging masusumantayan ng Diyos na nananalig sa Kanya. Sa gayon mabibigyan natin ng lugod ang Diyos. At sa gayon makagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ng buhay natin. Napakagandang kapalaran ang nangyari kay Maria. At hanggang ngayon, siya pinag-uusapan ng lahat ng salinlahi. Dahil yun sa kanyang pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, ang pinakamapalad at pinakamasayang tao ay yung dahil sa pananalig ay naligtas. Ikaw ba yun, kapatid? Masaya ka ba ngayong Pasko? Ang ipagdiwang natin ngayong Kapaskuhan ay ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay dahil sa pananalig natin sa Diyos. Ako'y mamumusap doon sa mga bisita natin. Gusto mo bang maging mapalad at pinakamasaya ngayong Pasko? Loobin ng Diyos na ang biyaya ay sumagana sa iyo at makasampalataya ka sa Kanya upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ngayong Kapaskuhan ay maligtas ka at yan ang pinakamasayang karanasan sa buhay ng isang tao. Dahil ang pinakamalaking tragedy sa buhay ng isang tao ay ang mamatay na hindi ligtas, na hindi nananalig sa Diyos. Kaya ngayong umaga, nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan para sa lahat. Manalig ka. Loobin ng Diyos sa sumagana sa iyong biyaya at magawang sumampalataya sa Kanya. Pagsisihan mo lang, talikuran, ihingi ng tawad ang lahat ng kasalanan. At tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Manalig ka sa Kanya. At iyak na pagkakalubang ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos na pagliligtas sa iyo ay mararanasan mo ngayon. Kapatid, gusto kitang samahan sa isang panalangin ng pagtanggap sa Diyos ngayong umaga. At ang biyaya ng Diyos ay maranasan mo ngayong umaga. Sabayan mo ako sa isang panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Dakilang Diyos, inaamin ko na ako'y makasalanan at karapat-dapat sa kapahamakan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At ngayong umaga, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay habang panahon. At ang kalooban mo palagi ang aking masunod. Salamat sa buhay na walang hanggan na inalok mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa biyaya mo ngayong umaga. Na minsan pa kami pinalalahanan mo na kami dapat mabuhay na mayroong pananalig sa iyo. Ano man ang maging sitwasyon na kaharapin namin bawat araw, masumpungan mo kaming nananalig palagi sa iyo. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na palagi ang itugon namin sa iyo ay pananalig, hindi man pag-alinlangan, kundi masumpungan mo palagi kami na ang bubukal sa aming puso, sa aming bibig ay ang pananalig lamang sa iyo. Patuloy ka nga pong gumawa sa buhay namin, Panginoon.
Kailangan ka po namin, dakilang Diyos. At loobin mo nawa na kung mayroon kang sasabihin sa amin o ipagagawa sa amin, wala kaming ibang sasabihin kundi ikaw ay aming Panginoon. Mangyari sa amin ang iyong kalooban. Tulungan mo palagi kaming mabuhay na may pagpapakumbaba sa iyong harapan at punong-puno ng pananalig, dakilang Diyos. Salamat po sa biyaya mo ngayong Kapaskuhan. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.